Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin. Hala, nagwagalaw yung mesa ko. Pasensya na. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. We have the chess queen, trust, strategizing, magtiwala daw kayo dito. Magtiwala kayo. Baka mayroong gustong tumulong sa'yo dito sa pagpaplano, diba? Strategizing, baka meron kayong ka-collaborate, pwede rin na gano'n, ano? At magtutulungan kayo dapat, supposed to be dito para sa pagpaplano. Pero baka nagpapakita ka ng medyo alanganin, ano? Na pakiramdam, baka feeling mo, baka parang nagdududa ka, nararamdaman yan ng katulong mo sa pagpaplano. So, pwedeng ganun, no? So, whatever this is, no, na pinagpaplanuhan ninyo, sometimes, kailangan din talaga natin na maniguro, pero, wag naman tayong, yung super obvious na nagdududa tayo sa kasama natin kasi hindi rin fair, 'di ba, sa kanya. What if talagang honest din siya sa iyo, 'di ba? Yung gano'n. So pakiramdaman din niyo. What else? We have the Ringmaster of Scrutiny, Discernment, ayan. So siguro kailangan ninyong pag-isipan, no? Maybe yung mga bagay din na kailangan mong pag-isipan dito could be yung plano ninyo, no? Yung plano ninyo. Maaaring it is something that you need to review. That is something that you need to discern, diba? So, alamin, importante talaga dito kung ano yung goal, ano yung vision ninyo, ano yung gusto ninyong ma-achieve dito, no? Para ang tawag dito, mas ma-figure out ninyo kung anong magiging plano, how you are going to carry out this plan, diba? Kung talagang alam ninyo kung ano yung gusto ninyong makita or kung ano yung gusto ninyong ma-achieve, diba? Na goal dito. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe sa'yo. We have romance, ayan. So, love life, no? Pwede nga ang iba sa inyo dito is going to focus on love life sa ngayon. Baka ang iba sa inyo is looking for love, pwedeng ganon. Or baka kung nasa relationship na kayo, baka meron kayong pagle-level up, no, na pinaplano sa ngayon or iniisip. So maybe you want to get married, maybe gusto mo na mag-propose, yung ganon, no? Kaya good luck din sa iyo dyan. So we have take action. Yeah, all you need to do is to take action, diba? Kung may mga plano kayo at sa tingin ninyo handa na rin naman yung plano ninyo, you are ready to implement that plan. Kumbaga, ano pang hinihintay ninyo, 'di ba? Mag-take action na kayo. Kasi always remember, no, na walang mangyayari, hindi ang tawag dito, magka-come to fruition kung ano man ang magandang plano ninyo if you're not going to take action, 'di ba? So kailangan talaga na gawin na, gawin na, kailangan na, tawag dito, nalaglag na, kailangan na, simulan mo na, simulan mo ng, gumalaw, kumbaga, towards that. So, we have King of Cups, wow, so, you're going to be very sensitive sa ngayon, you're going to be very intuitive and sensitive, very calm, very friendly din si King of Cups. And maybe you're going to embody the energy of King of Cups, no? So, gamitin nyo yan to your advantage, no? Kung malakas ang inyong radar sa ngayon, malakas yung inyong intuition, so, gamitin mo yan to your advantage. Kasi, sayang din naman, diba? Maraming mga guidance ng Divine Universe na ipapakita sa'yo, ibibigay sa'yo sa ngayon, or maaaring pinapadalahan na ng mga intuitive messages, na just visions, mga ganon. Gamitin mo yan, no, to your advantage kasi makakatulong yan sa pag-navigate mo ng tama, ng mas effective and efficient
no, yung pag-carry out mo sa mga plano mo, 'di ba? Sa pagtupad ng inyong mga pangarap dito, no, mga plano. Probably then there is someone dito na very supportive of you, no? It could be someone na baka Cancer, Scorpio, Pisces, no, water sign, na siguro someone matured, pwedeng tatay mo to, pwedeng mentor mo, pwedeng kaibigan mo, no, na matured na talaga. At po pwede, no, na that person is very supportive of you. So that is possible, no, na lagi siyang nandyan para tulungan ka, advisean ka, gabayan ka, no. At maganda rin dito, no, we have Ten of Cups. Si Ten of Cups, this is happy family. Happy family. This is domestic bliss, domestic happiness. So, ibig sabihin nito na siguro meron kayong mga reunion sa ngayon, family reunion, po pwede rin na meron magagandang tawag dito, samahan talaga, no? Baka kayo ay masaya ang pamilya talaga sa ngayon because baka wala nang awayan, wala nang iringan, wala nang banggaan, yung gano'n, within the family. Kaya masaya ang rapport, masaya yung relationship, harmonious, loving, at merong contentment, no? Kasiyahan talaga to. Kasi contented na kayo sa kung anong meron kayo, at saka parang whatever it is that you need or whatever it is that you want siguro in your life, nandito na, no? Parang nandiyan na, ini-enjoy nyo na, no? Parang ganon. Kaya this is a beautiful period in your life, lalo-lalo na sa pagdating sa family matters, na masaya ang lahat, excited ang lahat, and blessed, no? You're feeling blessed and contented, no? So laking blessing nun, 'di ba? Na nagkakaintindihan, nagkakasama yung pamilya. We also have Ten of Wands. Ayan. So ang iba naman sa inyo rito, no, nahihirapan. Maybe pwedeng trabaho 'yan, pwedeng sa pamilya, obligasyon, responsibilidad, no? Pwedeng ganon. But you're going to put an end to that, no? Kung ano man tong hirap na nararanasan ninyo, you're going to put an end to that. You're not going to um, allow that to happen pa na mas mahaba kung ano man itong paghihirap na nararamdaman ninyo. Kasi naiisip din naman ninyo yan na teka lang, bakit ganito na lang ako, hindi na ako, alam mo yun, hindi ka na masaya, hindi ka na, kasi nga sobrang pagod, hindi mo na naiisip yung sarili mo rito, no? Pwede kasi na kung sa trabaho yan, baka you've been working long hours, diba? Sobrang nag-overtime ka kahit ayaw mo, pinapa-overtime ka because there's so many things to be done, no? Siguro sa trabaho, pwedeng ganun eh. Or kung sa pamilya man yan, baka obligasyon mo, dami-dami naman, no? Parang nasa balikat mo, parang ganun. So, whatever that is, trabaho man o bahay na sitwasyon, feeling ko dito, you're going to find solution to that. No, it's either hihingi ka ng tulong or siguro bibitawan mo. No? Bibitawan mo kung ano man yan. Lalo na kung sa trabaho yan. O pwede nga iba sa inyo, magre-resign na lang kayo. Diba? Kung wala kayong makatulong, walang ibibigay sa iyo na support, na help ang employer mo or yung manager mo. So, pwedeng mag-resort ka dyan sa pag-quit, no? So, we have Queen of Pentacles. This is really beautiful. Si Queen of Pentacles kasi ito very nurturing and caring energy, diba? Maaari na ang iba sa inyo dito is already a parent, no? Pwedeng isang nanay ka na, isang tatay ka na, pwedeng ganon. And you are taking care of the whole family. Maybe you are taking care of everyone in the family. And aside from that, no, na parang hands-on ka sa pag-aalaga sa mga kapamilya mo. At the same time, masipag ka din magtrabaho kasi you are also, tawag dito, naghahanap buhay ka din, tawag dito, nagsishare ka din talaga, no, ng pera, diba? Nagbibigay ka din talaga ng pera, no? So, what else? We have 5 of Pentacles. So,
parang ang iba sa inyo rito, ayan o, parang siguro maybe you have lost some money, you have lost some money dito. Or baka meron dito, may naririnig akong emergency. So, pwedeng emergency na pagkakagastusan nito. Could be anything. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon. But hindi ito nakaplano. No? Hindi ito nasa plano ninyo na pagkakagastusan na to. But, kailangan mong tugunan ang pangangailangan na to kasi mahalaga siguro ito sa buhay ninyo. So, ayun, so parang because you're going to realign your budget sa pamilya, diba? Kaya parang ito na nabibigatan ka, nalulungkot ka kasi merong kailangan na pagkagastusan na wala sa plano, no? Yung ganon. So, what else? We have 9 of Swords. Ayan, so 9 of Swords, parang nag-worry ka, alam mo yun, na nag-worry ka, nagkaka-anxiety na siguro ang iba sa inyo. And maybe, pwede yan na dahil dito yun sa burden. No? Baka yan ang nagpapahirap din sa iyo. Pwedeng money matters, pwedeng ito. No? Ito yung siguro nagdudulot ng burden sa iyo. Kaya parang siguro ang iba sa inyo hindi na nakakatulog, maayos, kasi sa kakaisip, parang ini-stress na ninyo yung sarili ninyo rito. No? So, if you know already the problem itself, diba? So, anuhin nyo na lang, diba? Hanapan nyo na ng solusyon rather than isipin ninyo yung problema itself. Kasi it's not going to help you that way, diba? Hindi magandang ganun ang gawin ninyo na isip kayo ng isip, diba? Iniisip yung problema. Mas magandang isipin ninyo yung solusyon na para makalabas ka na dyan sa sitwasyon, makatulog ka na, diba? Yung makahinga ka na ng maluwag. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.